Pangalawa, may lumabas na balita kanina na kung saan, ito po yung sinasabi. Bakit natin nasabi na medyo delikado yung sitwasyon ni Senator Jinggoy Estrada? Kasi alam naman po natin na nag-request po etong si Senator Jinggoy Estrada o nag-file ng motion for reconsideration para po ibasura yung kaso po niyang GRAP. Pero ang nangyari mga kababayan, yung pagbasura sa kasong GRAP case nito pong ni Senator Jinggoy Estrada patungkol po dun sa PDAP scam, tinabla po ng Sandigang Bayan. Ibig sabihin, yung hiling po niya na ibasura yung kanyang kasong GRAP, tinabla. Ibig sabihin, ibinasura din ng Sandigang Bayan mga kababayan. So ngayon, eto, basahin po natin yung nilalaman ng balita galing po dito sa Abante, TNT, tunay na tabloidista. Sabi po dito, ibinasura ng Sandigang Bayan ang motion for reconsideration ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang GRAP case kaugnay ng 200 million Priority Development Assistance Fund o etong PDAP scam. Ay sa desisyon ng Sandigang Bayan, Special Pit Division, sapat ang ebidensyang iniharap ng prosecution kaugnay ng naturang pork barrel scheme na kinasangkutan din ni Janet Napoles. Dahil dito, magpapatuloy umano ang paglilitis at pagtatag ng prema facie case laban kay Estrada at inatasan din siyang iharap ang kanyang depensa sa pagpapatuloy ng trial. Ito nga mga kababayan yung sinasabi ko sa inyo na mahirap kasi na ito pong sasabihin ng iba na sa issue na ipinupukol kay Senator Jinggoy Estrada, siya po ay hindi guilty doon. Or di kaya naman mga kababayan, walang katotohanan yung mga ibinabatong issue sa kanya nito pong sina Bryce Hernandez kasi nga meron pong ganito. Kung wala ito mga kababayan, madaling sabihin na siya po ay walang kinalaman sa mga mga aligasyon na ibinabato sa kanya ni Bryce Hernandez. Kaso nga lang ang problema, kahit nga yung Sandigang Bayan ay may nakita mga kababayan na na problema dito po sa kasong ito ni Senator Jinggoy Estrada, kaya hindi basta-basta pwedeng ibasura. Ngayon, kung titingnan nyo, kung yung Sandigang Bayan nga tinabla ang motion for reconsideration ni Senator Jinggoy Estrada na ibasura yung kanyang kasong GRAP mga kababayan dahil nga nakitaan di umano ng Sandigang Bayan na may probable cause or di kaya naman mga kababayan may pagkakasala talaga at matibay yung ebidensya laban kay Jinggoy, hindi nga nila kayang ibasura. Kita nyo kung dito nga may problema na, paano pa kaya natin sasabihin na walang kinalaman o hindi totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez laban po kay Senator Jinggoy. Anyway, ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Binigyan din ng Sandigang Bayan ang testimonya ni Robert Wason, dating aide ni dating Pangulong Joseph Estrada at whistleblower ni Ben Horloy na nag-ugnay kay Estrada sa mga pagpupulong, pag-aproba ng mga proyekto at pag-endorso sa mga non-profit organization, NGO, ni Napoles. Sabi pa dito, tinukoy rin ng korte ang paper trial na nagpapakitang paulit-ulit na ini-endorso ni Estrada ang mga Napoles, link NGO na naging mahalaga sa pagpapatupad ng umano'y maanumalyang proyekto. Bukod sa PDAP scam, matatanda ang nakaharap din si Estrada sa hiwalay na aligasyon na tumanggap siya ng 30% kickback mula sa 300 milyong flood control project kung saan nadawit din si Senator Joel Villanueva para sa umano'y 600 milyong proyekto. So ngayon, eto mga kababayan, yung kahilingan po ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada na ibasura yung GRAP case kaugnay po sa PDAP scam, tinabla po ng Sandigang Bayan dahil nakikitaan po nila na matibay yung ebidensya laban po kay Senator Jinggoy Estrada. So yan, kung makikita nyo mga kababayan, pag nagpatuloy ito, kapag ka napatunayan na talagang nagkasala itong si Senator Jinggoy Estrada patungkol po dito sa issue ng PDAP scam, possible po siyang makulong ulit. Possible po siya mga kababayan na makulong po ulit dito. Kita nyo, yung request na lang motion for reconsideration, hindi po pinagbigyan yan ng Sandigang Bayan. At the same time, kung mapapansin po ninyo, malaki ang possible na magtuloy-tuloy po itong hearing na ito pong paglilitis patungkol po sa mabigat na kasong ito laban po kay Senator Jinggoy Estrada. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan sa issue pong yan, may nakita rin tayong balita
na kung saan mga kababayan, ito daw pong si Senator Jinggoy Estrada, sinampahan daw po ng reklamo, ito daw pong si Bryce Hernandez. Kasi nga kung matatandaan nyo, noong mga nakaraang araw ay idinawit ni Bryce Hernandez sa maanumalyang flood control at mga kickback, ito pong si Senator Jinggoy Estrada. So ito, pakinggan po natin mga kababayan. Nagsampa na ng reklamo si Senator Jinggoy Estrada laban kay dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Regional Trial Court sa San Juan. Kasi ako, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga kababayan, hindi naman po magbabago yung sinasabi ko sa inyo noong nakaraang araw. Para sa akin, in my personal opinion, kung titingnan po natin sa totoong buhay, kung kayo ay halimbawa, kung ako, halimbawa ay judge, at may kapatid akong nasasakdal, hindi po pwede na ako yung uupo para litisin yung kapatid ko kasi magkakaroon po ng conflict of interest. Ngayon, kung ako naman yung naaakusahan, ano po sa ipagpalagay natin, di umano sa isang hukuman, tapos ako yung maglilitis, hindi rin naman pwede. Para ipagtanggol yung aking sarili, hindi naman din po mga kababayan pwede kasi pwede magkaroon ulit ng conflict of interest. Ngayon, ang pananaw ko naman po dito sa ating mga kagalang-galang na senator, kung sila po ay nasasakdal o kung sila po mga kababayan, yung inaakusahan at nahaharap sa matinding aligasyon, di ba mas maganda mag-inhibit po sila? At dapat hindi po sila umuupo para magtanong doon po sa mga resource person na nag-aakusa po sa kanila. Kasi kitang-kita nyo naman po yung conflict of interest. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo rin po, maliwanag din naman dito na yung mga nagdaan na hearing na umupo si na Senator Jinggoy Estrada at sila po yung inaakusahan ni Bryce Hernandez, maliwanag din naman na ipinagtatanggol nila yung kanilang sarili base sa kanilang posisyon bilang senador. Anyway, ituloy pa natin. Inihaing complaint ni Estrada, pinabulaanan niya ang mga paratang ni Hernandez na tumatanggap siya ng kickback mula sa mga kontrobersyal na flood control projects. Binigyang diin niya ang paglabag sa ilalim ng Article 33 ng Civil Code. Apelan ni Estrada sa korte, patawan ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction or preliminary injunction si Hernandez sa mga binitawan nitong akusasyon. Kasi hindi talaga matanggap ni Senator Jinggoy Estrada na nadawit siya sa issue ng maanumalyang flood control. Alam naman po natin mga kababayan, yung issue ng PDAP scam, patungkol din yun sa mga proyekto ng gobyerno. Ngayon, yung naiiakusa naman kay Senator Jinggoy Estrada, yung ibinabato sa kanyang matinding aligasyon, patungkol po ba saan yun? Di patungkol din naman mga kababayan sa maanumalyang proyekto na naman ng gobyerno patungkol po dito sa flood control. So para sa akin mga kababayan, yung mga matitinding aligasyon kay Senator Jinggoy Estrada, hindi na po bago yan. Kasi kung titingnan nyo yung issue ng PDAP scam, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin po. Kaya nga nakakapagtaka, kung matatandaan nyo noong mga nakaraang buwan na nagdaan, bakit sinapolis lang yung nakulong mga kababayan? Bakit sinapolis lang yung nahatulan ng mahabang pagkakakulong? Samantalang hindi lang naman siya yung gumawa mga kababayan nung pagnanakaw or di kaya naman gumawa ng kasalanan ng dahilan kung bakit po siya nakulong. May mga kasabwat po siya doon. Bakit siya lamang yung natatangi na nabilanggo ng napakahabang panahon? Diba? Kaya nga kung iisipin ninyo mga kababayan, dapat yung mga kasangkot, kasabwat ni Napoles, dapat makulong din yung mga yan. Hindi pwedeng sinapolis lang. Dapat mapapanagot din yung mga kasabwat ni Napoles mga kababayan dito po sa maanumalyang PDAP scam. At the same time, dapat makulong din mga kababayan yung mga senator na kasabwat sa maanumalyang flood control at mga kickback. Hindi lang mga senator, kung hindi pati yung mga kongresista na kasabwat mga kababayan sa maanumalyang flood control. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa pagtabla ng Sandigang Bayan sa motion for reconsideration ni Senator Jinggoy Estrada na hinihiling na ibasura po yung kanyang grab case. Ano po patungkol po dito sa PDAP scam at ano rin po masasabi ninyo hingil po dito sa isinampang demanda ni Senator Jinggoy Estrada laban po dito kay Bryce Hernandez mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan at